Okay po, ngayon po tayo ay nagpapatuloy po muli sa ating pag-aaral ng English. Bali tayo nasa lesson 4 na. Kung kayo po ay baguhan lang, sana panoorin niyo po yung mga nauna kasi yun po ang tutulong sa inyo para mas maunawaan niyo po yung leksyon natin ngayon. Okay po? So, umpisa na po natin. So, ngayon naman po, ang pag-aaralan natin sa lesson 4 ay itong 8 parts of speech. Sa Tagalog, 8 parte ng pagsasalita. Okay? Napakahalaga po nito. Kung hindi nyo po alam ang 8 parts of speech, mahirapan po kayo makagawa ng mensahe sa English. Kaya naman po, ito na, umpisa na natin. Bali, pag sinabi nating 8 parts of speech, tumutulong para malaman mo agad kung ang isang salita o grupo ng mga salita ay kabilang sa grupo ng subject o predicate. Alam naman po natin, lalo-lalo na doon sa mga nag-umpisang mag-aral dito sa atin, doon sa unang leksyon natin na pag sinabi nating subject, yan yung pinag-uusapan. Yung predicate naman, yan ay mga salita o isang salita na nagbibigay impormasyon patungkol sa ating pinag-uusapan. Kaya kung gusto nyo makabuo ng subject and predicate sa tamang pamamaraan o para malaman nyo nga kung yung salitang gagamitin nyo ay para kabilang sa subject o kaya sa predicate, dapat alam nyo itong tinatawag na 8 parts of speech. Okay? So, umpisa na po natin yung unang-unang part ng 8 parts of speech. Okay? Okay po, mag-umpisa na po tayo. Pag po, pag po sinabi nating noun, ito po agad ang iisipin nyo. Ang noun po ay, yan po ay yung mga pinangalanan. Okay? Pinangalanan na maaaring patungkol sa tao, bagay, pangyayari, gawang isip, aksyon o gawain, panahon, sukat, katangian, ideya o lugar. Makikitandaan na po. Basta pagpatungkol po dito sa mga sinabi kong ito na kategorya, tapos pinangalanan nyo, hindi nyo itinuro, kasi meron pong salitang nagtuturo lang doon sa tao. Kunyari, siya. Yung salitang siya, di ba itinuturo mo lang yung tao, hindi mo pinapangalanan. Pero pag pinangalanan mo yung tao, pwedeng Jose, o kaya pwedeng estudyante. Kasi ang pagpapangalan po, may dalawang klase yan. Pangkalahatan na pangalan. Pag pangkalahatang pangalan, para sa lahat, katulad ng tao, estudyante. Okay? Pag particular naman po, para mas makilala mo ng lubusan kung sino yung taong tinutukoy noong kausap mo o yung tinutukoy mo, papangalanan mo ng particular, katulad ng Jose. Di ba? So, ang ibig ko lang pong sabihin, pag sinabi nating noun, dapat po yung mga kasasabi ko lang na kategorya ay dapat ang gamit po natin ay pangalan at hindi salitang nagtuturo lang sa kanila. Katulad ng siya, ito, sila. Mga nagtuturo lang yan pero hindi po natin napapangalanan yung tao o yung bagay. Okay po? At makikitandaan din po na ang noun po ay maaaring pag-usapan. So, itong tao, yan, pangyayari, bagay, gawang isip at iba pa, itong mga nakalagay dito ay maaaring pag-usapan. O hindi pinag-uusapan. Okay? Dalawang klase lang. Maaaring pag-usapan o hindi pag-uusapan. Pero pag sinabi kong hindi pag-uusapan, dapat patungkol pa rin po dito sa kasasabi ko lang. Okay? Okay, ibigay ko pa po sa inyo yung mga iba-ibang halimbawa ng kategorya natin para mas maliwanagan pa po kayo. Yung maaaring pag-usapan o hindi pag-usapan na noun. Yan nga, patungkol sa tao, pwedeng pangalan na partikular o pangkalahatan. Yung partikular, Jose. Yung pangkalahatan, estudyante. Pwede rin ang gawin nating noun ay bagay. Maaring dalawang klase. May buhay o walang buhay. Yung may buhay, yan yung mga puno, halaman, bulaklak. Yan. Tapos, maaari din po yung walang buhay, katulad ng computer, mga mesa, ganun, na pwede natin pag-usapan, di ba? Basta lagi niyong iisipin,
basta pwedeng mapag-usapan, noun agad yan. Okay? Dito lang kayo medyo malilito sa hindi pinag-uusapan at ipapaliwanag ko rin yan kung paano, maya-maya lang. Pagdating po dito sa pangyayari, pwede rin po natin pag-usapan yan, katulad ng salo-salo o aksidente. Okay? Pag gawang isip naman, yan, panaginip, plano, mga gawang isip po yan ng tao. Diba? Pag action naman o gawain, ito ang dapat nyong tutukan sa pagpoporma nito. Dapat iporma nyo yung salita nyo na mapag-uusapan. Katulad kasi pag sinabi nating action, iba na po kasi ang pag literal na action po at saka noun, magkaiba po yan. Magkaiba sila ng ng bahagi pag patungkol sa parts of speech. Kasi pag literal na action ang gusto mong ipakita doon sa tao o sabihin, verb po ang tawag doon, hindi na noun. Kaya dapat, kung gusto mong mapag-usapan yung action o gawain, iporma mo yan sa pamamaraan na ang gagamitin natin ay yung maaari siyang mapag-usapan. Iporma mo sa maaari siyang pag-usapan. Katulad po nitong halimbawa natin, ipunta muna tayo sa isang slide. Ito. Okay, ito po. Huwag limutan na nakabase. Isipin nyo ha, makiki-obserba po to. Huwag limutan na nakabase sa paano mo iporma. Ibig sabihin dito sa paano mo iporma, kung paano mo i-spelling yung salita mo. At gamitin ang salita para magamit ito bilang noun. So, ang dalawa ang iisipin mo. Kung gusto mong magamit yon na noun, gamitin mo siya bilang noun. At para magamit mo siya bilang noun, i-spelling mo o iporma mo siya bilang noun. Okay? At ang senyales para maiporma mo siya bilang noun, isa lang ang tatandaan nyo. Dapat yung pag-i-spelling mo doon sa salitang iyon ay maaaring pag-usapan. Ang forma. Okay? Dito tayo sa ating halimbawa. Aksyon na salita na noun. Yan ha. Kasi meron pong aksyon na salita na hindi noun. At ang tawag po doon ay verb. Na itong verb, kasama rin po yan sa parts of speech. Hindi ko pa nga lang na i-discuss. Sa hulihan pa yan. Okay? Dito muna tayo sa noun. Makikipansin, yung aksyon na salita natin na naka-noun, ang forma o spelling, ay ganito, ang pagluluto. Samantala, yung aksyon na salita na literal na ginawa ang aksyon, ang ibinibigay ko lang po ditong impormasyon na yung dito sa aksyon na salita na literal na ginawa ang aksyon, hindi po natin yan pinag-uusapan, kundi sinasabi natin kung ano yung ginawa ng ating pinag-uusapan. Okay? Kung anong ginawa ng ating pinag-uusapan. At ang ginawa ng ating pinag-uusapan ay ito. Maaari nagluto, nagluluto, o magluluto. So, nakikita nyo ng kaibahan. Iba po ang nagluto sa ang pagluluto. Kasi ang pagluluto, pwede natin pag-usapan. Samantala yung nagluto, nagluluto, o magluluto, yan po ay ginawa ng ating pinag-uusapan. At alam naman po natin, ang pagluluto, siya mismo ang ating pinag-uusapan. Okay po? Kaya naman, kung ating pag-uusapan ay patungkol sa luto na salita, itong i-spelling nyo, ang pagluluto. Hindi po itong tatlong ito, kundi itong nasa taas. Okay? Tapos, meron pa akong gustong ipatanda sa inyo. Kung yung noun natin ay hindi naman pag-uusapan, dapat po yung noun natin, patungkol uli ito sa aksyon ng salita ha, kasi ito yung pinaka-nakakalito na dapat nyo talagang ma-master na agad ngayon para sa mga susunod na mga leksyon, madali na sa inyo. Okay? Pagpatungkol naman po sa noun na hindi pag-uusapan, tapos kunyari, ang topic natin ay ito nga, yung salitang luto, dapat po, iporma pa rin natin yun kung saan ay nakaporma siya
bilang pag-uusapan. Okay? Bilang ganito pa rin ang pagluluto. Hindi nyo babaguhin ng ganito sa baba. Ito pa rin. Okay? Ito pa rin. Miski hindi siya pag-uusapan. Pero gagamitin natin siyang noun. Ha? Makikitandaan na. Importante yan. Kasi, guys, pag nalimutan nyo yan, mahirapan kayo matuto agad habang tumatagal ang leksyon. Kaya, pinatatanda ko na. Okay? Sa umpisa pa lang. Tandaan nyo na. Kaya, ito ang nakalagay. Kung di gagamitin na pag-uusapan, dapat ang spelling nito ay pang pag-uusapan pa rin. Ha? Ganun po ha. Pag pag-uusapan, ang pagluluto. Pag hindi pag-uusapan pero gagamitin mo pa rin siyang noun, ang pagluluto pa rin. Hindi itong nakikita nyo sa baba. Okay? Kaya balik tayo dito. Kaya ngayon, mas naunawaan nyo na kung bakit ginawa kong ang pagluluto o kaya ang mag-aral. Hindi nag-aaral, hindi nakapag-aral, hindi mag-aaral, kundi ang mag-aral. Okay? Tapos, so, ngayon, alam nyo na rin ang ibig sabihin ng noun na hindi pinag-uusapan. Ha? Yung kung paano sila iporma. Okay? Tapos, pwede rin pag-usapan o hindi pag-usapan itong taon. Itong panahon. Halimbawa, taon, oras, araw, bagyo. Yan, mga pwede natin pag-usapan o hindi pag-usapan, pero gagamitin natin bilang noun. Pwede rin po patungkol sa sukat. Kunyari, pulgada, metro, yarda. Pwede rin katangian, pag-usapan natin, kagandahan. Diba? O kaya kalakasan. Yung mga ganyang salita, yan yung salitang pwede natin pag-usapan, diba? Tapos, ideya, pwede rin. Pero ito ang kakaiba sa ideya. Kung mapapansin nyo, grupo sila ng mga salita na nagsama-sama para makabuo ng isang ideya. Okay? Pag ganito po ang sitwasyon nyo, maaari po yung pag-usapan, di ba? Pero ang kaibahan nga lang po dito, hindi natin mapangalanan. Di ba? Kasi marami po siyang, kasi grupo siya ng mga salita, hindi natin mapangalan. Pero dahil sa pwede natin siyang mapag-usapan, ibig sabihin, noun pa rin yan. Pwede natin gamitin bilang noun. Okay? Yan ang tandaan nyo rin. Okay? Pagpatungkol sa ideya. Pagdating naman po sa lugar, yan, pwedeng luneta, hardin, o kaya sa iba pang mga alam nyong lugar. Kunyari, palaisdaan, bundok, bahay, at iba pa. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng noun. Ngayon, punta tayo sa halimbawa. Tingnan natin kung alin ang noun dito sa ating Tagalog na mensahe. Si Jose ay naglalaro ng basketball. Kitang-kita na naman, tao, di ba? Ang noun, Jose. Kaya yun, si Jose, noun. Tapos, naglalaro. Itong naglalaro, literal na action yan. Ginawa yan ng pinag-uusapan natin. Kaya ibig lang sabihin yan, hindi ito noun. Literal na ginagawa nung pinag-uusapan. Diba? So, hindi po yan noun. Itong basketball, noun po yan. Kasi pinangalanan natin kung anong klaseng laro yung ginagawang laro ni Jose. Basketball. Noun din po to. So, yung Jose, noun. Yung basketball, noun. Tapos, itong i-discuss ko pa lang, yung aksyon ng salita na literal, ang tawag po dyan ay verb. Ayun. Okay? Kung may magtatanong dyan, Sir, bakit may S yun sa dulo? Yan ay i-discuss ko pa sa medyo malayo-layo pa. Okay? Dito po muna tayo sa parts of speech. Yung buod. Binubuod ko muna lahat para meron na agad kayong ideya sa bawat elemento ng o sa bawat parte ng parts of speech. Okay? Dito naman tayo sa isa pa. Ang iyong bola ay nasa loob ng hardin. Yan, alin diyan ang noun. Yung ang hindi. 'Di ba? Yung iyong hindi rin kasi yung iyong
itinuturo mo yung bagay. Sinabi ko naman sa inyo, pag yung salita ay tagaturo ng bagay o tao o iba pa, hindi po yun noun. Itong bola, noun yan, bagay yan, ng pinangalanan natin. Itong ay nasa loob ng hindi rin. Itong hardin, lugar yan, pwede yan. Di ba? Kaya dalawa uli ang ating noun, yung bola at hardin. Ball at saka garden. Okay? Tapos itong ay, yan po ay verb din. At yan ay malalaman nyo maya-maya lang. Okay? So, focus lang po muna kayo ngayon sa noun. Okay? Okay, tapos na po tayo doon sa noun. Okay, yun yung buod na paliwanag sa noun na dapat yung tandaan. Kasi pag natandaan nyo lahat yun, mabilis po kayong matututo. Okay, pag patungkol sa noun. Okay? Lahat po ng patungkol sa noun, i-discuss pa natin, hindi pa tayo tapos doon. Buod pa lang na yun. Okay? Dito muna tayo sa pronoun. Ang pronoun po, yan po yung salita na ginagamit para maituro ang noun. Ayun, alam nyo na ha? Yan yung mga salita na ginagamit natin para maituro natin yung tao, hindi mapangalanan. Katulad po ng halimbawang ito. Ito po yung mga gamit na pronoun. Okay? He bilang siya o niya. Pero lalaki ang ibig sabihin pag gumamit ka ng he. Yung I naman ako o kaya ko sa Tagalog. Yung they, sila o nila. Yung us, tayo. Yung she, siya o niya pero babae. Yung you, ikaw o mo. We, kami o namin. Yung it, ito, nito o iyon. Tapos meron pa. Yung her, siya o niya pero siya yung tagasalo. Maya-maya lang po ipapaliwanag ko ibig sabihin ng tagasalo. Yung him, siya o niya rin, pero yan ay para sa lalaki. Yung her para sa babae, yung him para sa babae, sa lalaki. Okay? Sa lalaki yung him, sa babae yung her. At kung mapapansin nyo, parehas sila noong katumbas nung he at saka ng she. Siya o niya. Pero itong her, may tagasalo na salita. Papaliwanag ko mamaya-maya. Ngayon, punta tayo sa ating halimbawa. Clara loves Juan. Si Clara ay mahal si Juan. Tingnan nyo. Itong si Clara, pinangalanan natin yung tao, kaya noun yan. Diba? Itong si Clara. Diba? Ito namang mahal, yan ay isang aksyon. Yan yung ginagawa ni Clara para kay Juan. Diba? Kaya hindi natin yan may tuturing na noun, kundi verb. Diba? Action na salita. Samantala itong si Juan, noun uli yan kasi pinangalanan natin yung tao. Ang pangalan ay Juan. Okay? Ngayon po, gawin natin si Clara na pronoun. Pag ginawa po natin pronoun yan, ito ang style dyan ha. Pero hindi pa talaga ngayon ang ko ituturo dapat to. Binibigyan ko lang kayo ng konting tips, okay? Pag po yung noun natin na si Clara ay gagawin natin pronoun at alam naman po natin na si Clara yung pinag-uusapan, ang gagamitin po natin ay itong she. She. Pag sa babae. Pag sa lalaki, he. Pag siya ang pinag-uusapan, si Clara ang pinag-uusapan, di ba? Kaya, ibig sabihin, ang gagamitin natin ay itong she, hindi he. Kasi babae si Clara, kaya she ang gagamitin natin. Yun ang nilagay ko. Samantala, dito naman kay Juan. Kasi dalawa lang naman dito ang noun natin. Na yung noun natin, yan yung papalitan ng pronoun. Yun lang naman ang trabaho ng pronoun eh. Ituro ang noun. Ito lang naman dalawa ang noun. Kaya ito lang ituturo nating dalawa. Pwedeng mabago. Diba? Pagdating naman kay Juan, kapansin-pansin naman, si Clara ay mahal si Juan. Si Juan ay hindi pinag-uusapan. At dahil sa hindi siya pinag-uusapan, at siya rin yung tagasalo ng ginawa ni Clara. Anong ginawa ni Clara? Diba? Ang ginawa ni Clara kay Juan ay minahal niya si Juan. Yung action na salita, ang sumalo ay si Juan. Kasi para sa kanya yung pagmamahal kaya sinalo niya yon, di ba?
At kung mapapansin nyo, si Juan, hindi rin yan yung pinag-uusapan. Kaya yung dalawang signal na yon na hindi pinag-uusapan at siya rin yung sumalo noong aksyon na salita na ginawa ng ating pinag-uusapan na si Clara, yun yung signal na ang gagamitin natin ay hindi he, kundi him. Okay, kaya nga, yan o. Siya na tagasalo ng pagmamahal ni Clara. Okay? Kaya yun, him, ang ginamit ko. Kaya she loves him. Pag tinagalog mo yan, mahal niya siya. Okay? Yung niya dito, yan si Clara. Okay, yun, yung niya. Samantala yung siya dito, ito yung siya para sa him ni Juan. Okay? Kuha nyo na ha. She loves him. Mahal niya siya. Ganyan po ang paggamit ng pronoun. Okay? Buod lang po yan. Okay? Papaliwanag ko pa yan. Banda-banda riyan. Okay? Okay, dito na po tayo sa sinasabi ko kanina pa yung aksyon ng salita na literal na ginagawa. Ito po yung verb. Okay? Yan po yung salitang ginagamit para umpisahan ang predicate. Kung kayo ay first timer dito sa ating leksyon, sana po panoorin nyo yung pinakauna kasi ang pinag-uusapan po natin doon ay patungkol sa sentence, subject, and predicate. Kaya kung mapapansin nyo, gumagamit na ako ng salitang predicate kasi inaasahan ko na alam nyo na ang salitang predicate. Okay? Sana panoorin nyo para mas mabilis ninyong maintindihan yung leksyon natin ngayon. Doon sa mga sumusubaybay, tiyak alam na nila ang ibig ko sabihin na itong verb, yan ang umpisa ng predicate. Okay? Tapos ito pa, ang verb po, ito ay maaaring literal na aksyon. Yan, katulad ng nagluluto, nasigaw, natalon. Okay, hindi siya yung pinag-uusapan. Yan yung ginagawa ng pinag-uusapan. Pero meron din pong aksyon ng salita na hindi literal na ginagawa yung aksyon. Katulad po nitong is, are, was, am, were. Sa Tagalog, ang pinakakatumbas niyan sa Tagalog ay salitang I, yung AY. Okay? Tapos itong nangangailangan, hindi rin po ito literal na aksyon na salita. Kasi hindi niyo naman po nakikita yung paggalaw ng katawan, 'di ba? Yan ay parang sa isip lang, 'di ba? Kaya hindi literal na aksyon na salita. Yung gusto, 'di ba? O kaya yung nagmamay-ari, hindi rin. Yung naniniwala, hindi rin, 'di ba? So may dalawang uri po ng verb. Yung literal po yung paggalaw at hindi literal yung paggalaw. Okay? Tapos itong is, are, was, am, were, ang tawag po sa kanila ay be verbs. Be verbs ang tawag. Okay? Ito po ang gamit nila. Ang be verbs ay kalimitan ginagamit na taga-konekta sa dalawang noun. Ha? Makikitandaan. Taga-konekta sa dalawang noun na magkatumbas. Maya-maya, makikita nyo sa ating halimbawa. Yan na, isa yan. Yung pangalawa, taga-konekta sa noun at salitang naglalarawan sa kanya. Okay? O, na maaring katangian. Ayon. Yung paglalarawan, pwedeng katangian noong noun. Tapos yung pangatlo, inilalarawan yung noun, gamit naman yung kung ano yung kondisyon niya. So, mayroon tayong tatlong dapat tandaan pag ginagamit itong verb be o itong be verbs na is, are, was, am, were. Una ay yung dalawang noun magkatumbas sila. Yung pangalawa ay inilalarawan yung katangian niya. Yung pangatlo, inilalarawan yung kondisyon niya. Okay? Okay, ito na. Yung ating halimbawa. The man is a doctor. Ang lalaki ay isang doktor. Kung mapapansin nyo, yung lalaki ay pangalang pangkalahatan na noun. Yung doktor ay ganun din, di ba? Kung mapapansin nyo, yung lalaki at yung doktor,
iisang tao sila. Kaya magkatumbas sila. Yan yung sinasabi ko na yung dalawang noun ay magkatumbas. At pwede natin yan magawa sa pamamagitan ng tulong ng be verbs. At ito nga po yun sa Tagalog ay I. Pag in English natin ay is. Okay? Ituturo ko pa kung kailan dapat gamitin yung is, are, was, and were. O kaya am. Hindi ko pa na ituturo. Binibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Okay? Yan ang tulong ng be verbs. Okay, dito naman tayo sa the man is smart. Ang lalaki ay matalino. Dito naman, yung kasasabi ko uli, yung kasasabi ko lang, yung sinasabi mo yung katangian ng noun. Yung lalaki raw ay matalino. Ang katangian niya ay matalino ng lalaki. Okay? Naikonekta natin yung katangian noong lalaki at saka yung noun gamit ang be verbs, yung I, is. Okay? Yan ang tulong ng be verbs na hindi literal na aksyon. Pero siya, ang pinaka-trabaho niya ay kumonekta. At sa salitang kumonekta, napapansin nyo naman, parang aksyon na rin yan. Pero sa isip lang. Di ba? Sa isip lang yan na ang pagkakaintindi natin, sa isip lang nakikita. Hindi literal. Kasi ay nga eh. Di ba? Wala naman talagang paggalaw yung salitang ay. Pero sa isip natin, siya yung taga-konekta. Tapos, ito na yung huli. The man ate. Ang lalaki ay kumain. Okay. Kung mapapansin nyo, wala na siyang be verbs na ginamit. Wala siyang is, are, was, were, o kaya am. Pero sa Tagalog meron. Diyan marami nagkakamali. At yan ang tatandaan nyo, na hindi lahat ng ginagamitan ng ay tutumpasan natin ng be verbs. Kaya ginawa ko yan. Okay? Kung mapapansin nyo, ang aksyon ng salita natin dyan ay hindi itong I, kundi itong kumain. At ang ginamit natin ay aksyon ng salita na literal. Okay? Kumain. Diba? Pwede natin itong gawin sa iba pang pamamaraan. Itong ang lalaki ay kumain. Katulad nito, kumain ang lalaki, pwede rin. Walang I. Diba? Mas katumbas nito yung English natin, the man ate. Kumain ang lalaki. Okay? So, makikitandaan po yung mga ganyang obserbasyon. Okay? So, yung ate yan yung verb. Ngayon, ito, idinagdag ko naman yung sinasabi ko yung noun para mailarawan natin yung kondisyon noong ating pinag-uusapan. The man is nervous. Ang lalaki ay may nervyos. Okay? Yung nervyos, yan yung kondisyon ng ating noun. Okay? So, ang ating verb dyan ay itong I. Balik uli tayo dito sa I. Yan ang ating verb. Okay? Ikinukonekta niya yung kondisyon noong lalaki sa kanya. Itong lalaki at kondisyon, pinagkokonekta sila para masabi natin na ang may nervyos ay yung lalaki. Yun yung tulong ng be verb natin na is sa English. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana pag-aralan nyo na maigi. Alam nyo naman kung bakit. Alam nyo na ang dahilan. At kung gusto nyo nga pala mapanood yung mga naunang mga leksyon natin, yung lesson 1, magbibigay po ako ng link dito, yung lesson 3. Pag napanood nyo yung lesson 3, ang ibibigay sa inyo yung 2. Pag napanood nyo yung 2, yung 1. Okay? Para kung gusto nyo yung sunod-sunod. Okay, lalong-lalo na po sa mga first-timer dyan. So, maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment. At maraming salamat nga pala po kay Sir Hat Popsi na laging nandyan and kay Ma'am Helen Tan Pongat from Bicol. Good day po muli sa inyong lahat.